yun. Ronald, Llamas, ano pa na? Senator Ronald. Ano na, lahat na, nandyan na. At of course, isama din natin, extraordinaire, Gilas Pilipinas, Vlogger of the Year. Ang kasama natin, si Attorney Mark Gamboa. Salamat, Senador at Attorney. Thank you for joining us. Kamusta, Marco Polo? Nasa Ayan. lupalop ka na naman. Ayan, Okay naman, Senador. Tinatalo mo talaga si Ay, BBM. wala na. It's not even close. It's not even close. Guys, syempre gusto kong pag-usapan ng West Philippine Sea mamaya. Grabe yung event namin dito na na-cancel ng isang araw dahil may death threats and all. But anyway, pag-usapan natin later on yan. Daming drama. Bago natin puntahan ng West Philippine Sea opposition, designated survivor. Bakit red wedding bang mangyari dyan sa zona? It's Harry Roque, yung paboritong ni Attorney Mark Gamboa. Dami natin pag-usapan. First, ito na, Pulse Asia and Okta, meron na silang survey. Obviously, hindi surprising yung kalabasan ng survey in a sense sa Erwin Tulfo has come on top. Tito Soto, the former Senate president, is also in contention for top spot. A lot of things were quite expected there. Medyo consistent, mukhang hindi masyadong movement na nangyari. Obviously, two things stood out for me in the survey. Kaya ang kasama natin si Ronald. One is obviously, isang Duterte lang mukhang nakakapasok sa Magic 12. So even if tatlong Duterte ang tatakbo, baka nga batid dalawa mahirapan na sila. I think this is what this survey is saying. Sobrang dikit tong fight na to. And you can even see Amy Marcos, Manny Pacquiao, Isko Moreno, not necessarily sure, di ba? Very competitive race. But what made this race even more competitive is Ronald Llamas ranking higher than Kibuloy. Yun. Binoki Buloy pero higher than Vic Rodriguez. Just statistically tight, but higher than the kingmaker Vic Rodriguez. Ano ka na, shogun maker ka na ba, Sir Ronald? How do you feel about this, Sir Ronald? And let's be clear, dami nagka-claim to fame dito dahil success has many many parents. Let me be very clear. Feeling ko ang may dahilan dyan kami ni Christian, hindi politika. But anyway, Sir Ronald, ano masasabi mo dyan? Malapit ka na kay Kibuloy. Medyo competitive, ha? At least mas mataas na kay Gadon. Papunta na dyan. Kailan ako nakakita ng survey na imbis na pag-usapan yung mga pinakamataas, ang pinag-uusapan yung pinakamababa. Ano yan, Mark? Perdigana? Ano yan, Perdigana? Pinag-uusapan yung 54 to 60, hindi pinag-uusapan yung top 12, di ba? Mas sikat kasi kayo eh. Parang mas kwenta, mas alaskahan eh, no? Tumikat tuloy yung survey na yan. Kagabi, first time kami nagsama. Si Christian, si Ronnie Holmes, at saka si Alan Herman. 2 oras, wala kaming ginawa kundi laitin ang sarili namin. No? Dahil dyan sa 0.6 na yan. Magbubuo daw sila ng 0.6% movement. Wait lang. No? Magbubuo daw sila. Kanina may mga obispo tsaka pare nag-text sa akin. Kasama si Archbishop Sok Villegas. Sasama daw sila doon sa 0.6 movement. Ayo, kasama tayo doon. Papagawa ako ng t-shirt. Sagot ko na yung t-shirt. parang lahat natutuwa na ando ka sa bottom 60. Wait lang, Ronald, ba't di sinama si Chel Jokno? Andun ka pala si Chel, di ba? Parang nawala si Chel doon. Nakalimutan daw, sabi ni Ronnie. Alam mo, dapat sinabi ni Ronnie ang may kasalanan kayo nung nilagay ko na sobrang gulo na yung survey, nakalimutan nila si Chel. Kayo pero paano nakasama yung pangalan ni Sir Ronald doon? Baka naman may plano talaga. Tinatanong ko nga kay Ronnie. Anong na natin, Richard? Sino ba yung ugok na nagpasok ng pangalan ko dyan at nagbayad? Sabi ko ayaw naman niya sabihin. Confidential daw. Si Kibuloy nagbayad. Confidential daw. Bala ko pa naman, malaman kung sino. Wala naman akong gagawin masama. Wala naman akong gagawin masama doon sa tao na yon. Tinatanong ko lang kung sino. Ayaw naman sabihin ni Tokayo. No, Di ba may margin of error pa yan ng 3 to 5%? Kaya negative ka, negative. Kaya wag niyo maliitin. Huwag niyo maliitin. Baka hindi 0.6% dahil baka margin 6%. of error. Baka 3%.
Baka Oh, baka 3%. 6%. 5 plus Oo 0.6, nga eh. almost Baka 6%. Baka 3% sunod, and 0.7, 0.8 na yan. Oh, that's pwede ka rin negative. Sir si Ronald, pwede ka Panelo, rin 2.5 negative. eh. Pwede rin negative. Mas maraming galit sa'yo kaysa Oo. gusto mo Pero ang sabi naman ni Christian, at least mas mataas ako kay Speaker Martin Romualdez. Dahil Ay, 0.5 siya eh. oh wow. 0.1. Wow. 0.1 ka sa kanya. Wala ka pang bigas na pinapamigay niyan. Grabe. Wala pa. Sir No? Ronald, Oo, ah. sagot ko na bigas Saka mo na ipapamigay, Sir Ronald, Senator. Oh, mahanap ko lang si Kibuloy. Yung reward, ihahati ko sa kampanya mo. Saka si spokesperson Barry Gutierrez, 0.9. So Ay, sabi ko, 0.9. May hahabulin ko laban, may siya. laban. 0.3% ang lamang niya sa akin. So, Kaya kagabi, puro tawa lang. Meron bang parang sang area ka nakakuha, Visayas, may ganun bang breakdown yon pag yung mga nandun sa may bayad bottom yata yan. May bayad na yan. may bayad na yun. Basta tinanong ko kay Ronnie Holmes, ano bang estimate yung 0.6? Sabi niya, mga 600,000 people. So Ay, sabi ko, aba, pwede pwede. na pala akong magtayo ng sekta o kulto. Oh, hindi, pwede ka. 600,000 yung miyembro, no? Juice Tuloy, paying. almost tied kayo. So, pwede. Juice paying. Tapos may choir ako sa likod. Meron akong chorus. Diba? Kaya naman pala. Dapat hindi pala political party ang tinayo ko. Dapat pala kulto. I mean, depende Tax sa free pa. priorities mo sa buhay. Oh. Tax free pa. Oo nga, Tax free pa, di ba? Pero pwede ka rin mag-party list, Ronald. Madaling mag-congressman ka na kagad. Ayun, isa rin proposal yun. Mag-party list dahil may 600,000 Oh, votes. Ronald Llamas party list, something like that. Or I don't know, like Richard Alden's party list or something like that. Ay, Ibang yung klase, mga kalokohan. Ronald. Pati naman kayo, sumasakay sa kalokohan na yan. Sir Ronald, Ay, kami na nga sasagot ng ano ba sasagutin natin, Richard, sa kampanya? honestly, Ronald, ano bang threshold na kailangan para tumakbo ka talaga? Kasi yung advice mo, di ba, kailangan natin ng disruptors. Pasok ka, doon ka sa debate, bababuhin mo yung mga ibang country. Hindi, ang magiging role ko, hindi disruptor. Magiging role ko, tiga-tira doon sa mga nasa last four. Sa last four sa wait, Ronald, may proposal. Titirahin ko sila para lumabas. Sir Ronald, Mark, Oh. makinig ka. May proposal dito live. Anong maging pangalan ng party list mo? Letter A, AK-47 party list. Letter A, AK-47. Salamat po. Magandang suggestion yan. Nag-propose nga, one apple. One apple. Yeah. Yeah. Para sa listahan, number 1 ka. One apple. No? At konektado sa Edo Manzanas. Manzanas party list. Ang dami mga agricultural eh. Manzanas. Tignan mo yung news sa politiko. Tignan mo yung news. Yung nga sinend ko kay Richard eh. Tignan mo yung kalokohan. Claim nila, sila yung nagpasikat sa'yo. Tignan mo yung kalokohan ng mga yan. Kine-claim nila silang nagpasikat sa'yo, nag-credit grab. Credit grab. Protect me from my enemies. Ano yan? Protect me from my friends. I can protect myself from my enemies. Diba? Pero mga kaibigan ko yung mga ugok na yan, no? Ingat sila sa'yo. Yun lang masasabi ko, Sir Ronald. But Sir Ronald, diba? Disruptors talaga. This is the era of disruptors. So, you never know, diba? Baka naman. Sabi ko nga kagabi, Big R. Halimbawa, si Luke Espiritu, yung mga kasama niya sa slate niya for the Senate, ang mga nakuhang boto, 300,000. 200,000, 100,000. Siya ang nakuha niya 3 million. Because of just one disruptive event. Nung inaway niya si Gadon at saka si Harry Roque. Di ba? Sa debate? Yun lang. Isang moment lang. Nag-leapfrog siya from yung mga kasabay niya na 300, 200, 100,000 votes. Siya nag 3 million. Di ba? Times 10 immediately do sa kanyang mga kasama. Hindi rin na siya kilala nun, di ba? Nakilala siya. That was the moment eh. So, yun yung sinasabi ng disruptor. Pero sabi ni Ronnie Holmes, yun na yung maximum.
Hindi nalalagpas. May ceiling yung pampagalitan. Ikaw, Mark, di ba? 1 second lang, sandali lang, medyo mag-Europe lang tayo para feeling social. Mark, you were saying na may YouTuber naging member of European Parliament ngayon. Yes, naging member of Parliament. Sa Cyprus. It started out as a parang joke eh. Tapos sineryoso niya 6 months. Pero he used the power of social media. Lahat ng mga talks niya nila live stream, tapos kinakat, nilalagay sa TikTok. Tapos nung 3 weeks before the elections, doon siya lumabas sa mga surveys. May 5% na siya. Inatake na siya ng mga kalaban. Ronald, yun na yung threshold mo. Yun. Tapos sumipa na siya. 3% Nung natapos yung election, he was number 1. At ngayon, nandun siya ngayon sa European Parliament, nag-tweet, nag-TikTok doon, nag-ano doon. So merong kumbaga panahon na for disruptors at mga right na ganun eh. Magpatay na lang tayo ng party list natin. Tatlo na tayo nominees. Pwede. Small time party list. Small time party list. Wag mo ini small time, Senator Ronald, yung party list. Alam mo naman ngayon. Pwede tayong tatlong nominee. Yung 0.6% na yan, hintayin nyo, yung 0.6%, yan ang magiging entablado ko going into 2028 presidential election. No? Small time. Presidente ang labanan. Ayun pala. Ako naman Sir Ronald, Sir Richard. Ako naman, kunyari kung meron akong 600,000, ipapasubscribe ko sa YouTube ko para umabot na ako ng 1 million. Makakuha na ako ng gold. Yun ang habol ko. Kahit hindi na manalo. Sumipa lang yung tumaas lang yung subscriber sa YouTube, pwede na. Ikaw ba, Bigar? Ilan na ba subscriber mo, Bigar? Ako, kailangan ko lang yun para mas marami akong mga libreng trips abroad. Mukhang hindi mo kailangan ng subscriber para sa mga libre mong trips abroad eh. Pang-sponsor lang sana if ever. Kaya hinahanap ka doon sa ADR kahapon eh. Hinahanap ka wala. sa ADR conference eh. Yung anniversary ng UNCLOS eh. Kamusta yung event? Wala ka eh. Masaya. Ang daming mga, as you know, mga ambassadors. No? Nakita ko yung lineup. Tapos andun si Anyo. Seryoso. In-interview siya ng mga media. Parang nag-mini press con siya. Paglabas niya, nakita niya ako, bigla nagbago yung itsura. Hindi na seryoso, tawa na ng tawa. Pinapanood daw niya. No, lahat ng ating guesting, no? Tapos tawa siya ng tawa, nag-enjoy daw siya. Aminin mo, Ronald, sa akin ka nagsimula, naging nakakatawa lalo. Hindi naman si National Security Council, tawa na ng tawa, nagbago yung itsura niya. Diba, Mark? Seryoso siya. Mark, ikaw mas alam. Ako baka bias ako. Mark, aminin mo, before kaming dalawa ni Ronald, hindi siya ganun katawa ng tawa. Sa akin dalawang pambas yun eh. Seryoso sila dati sa'yo eh. Sa akin ka lang. Tapos ano lang sila eh, nag-ride. Talagang may malaking factor ka dun sa, hindi politiko, si Richard Darian talaga yun. Si Christian, obviously, kasi si Christian. Si Christian Esguerra. Dati seryoso kayo ni Christian din eh. Nakita nyo. Aminin yan. Okay, Sir Ronald, I think that sets the tone for our next episode. Pag-usapan natin, no? We'll have a discussion about West Philippines soon. But I also want to talk about another big event coming soon. Ito yung SONA natin. Third State of the Nation address ni BBM. But will there be a SONA? Kasi meron na daw self-appointed. Designated. Hindi lang self-appointed, meron si Kibuloy. Ito may ibang self-appointed. Mahilig talaga sa self-appointed ang mga taga Davao. Pag-usapan natin yan. Thank you very much, Secretary Rodney Llamas. And salamat, Attorney Gamboa. Salamat, sir, for joining us. Boom! This is it, guys. Paboritong Tres Marias ng Bayan, RRM. Joining you live from all across the world. Kamusta kayo dyan? Secretary/future Senator, ex-President Ronald Llamas at saka si Attorney Gamboa. Alam mo, enjoy na natin to. Kailangan namin ng subscribers ni Mark. Mark, gano'ng katagal kong bubuhatin ito, Mark? Ilan taon ko nagsimula pa lang to, Ronald. Kasama ka sa survey, hindi mawawala. Pag nag-survey,
umakyat, bumaba, pag-uusapan natin uli. Mukhang Oo. may galit na galit sa akin na nagbayad para isama ako dyan. Sino Feeling kaya ko yung sa galit na susunod, galit mas na yun? mataas ka kay Kibuloy. Feeling ko mas mataas ka kay Kibuloy sa susunod. Okay, guys, pag-usapan natin ito. Oh, ito. Mukhang lumalaki ng mga bookingan dito dyan sa Pilipinas. Hindi lang nahanap yung ID nung kanyang supranational assistant. Hindi lang nalaman na nag-abogado ito sa isang pogo. May government official na nagsabi na parang nagpo-push siya in favor of isang pogo na medyo alanganin yung legal position. Just to put it mildly, I'm being very mild about this. At may joint bank account. Oh. Ayoko ng mga conjugal discussion na yan, ha? Senator, Sir Ronald, anong ano diyan? Ano mo na kay Harry? Well, pinanood ko yung kanyang guesting kay Ted Filon at pinanood ko rin yung kanyang sariling podcast na pinapaliwanag niya yung hindi ko alam kung ano pinapaliwanag niya. Parang pinapaliwanag niya lahat ng bagay, yung universe, that the universe is against him. No, kalaban niya yung universe. So, sobrang convoluted ng kanyang paliwanag kay Ted Filon, no? Nahirapan na siya, no? Medyo nahirapan na siya. Hindi naman ako ganun kabobo, no? Hindi naman ako ganun katalino, pero nahirapan akong unawain sa dami ng layers ng paliwanag. Paano to ba yun, Mark, yung kay Ted Filon na paliwanag niya? Hindi, yung abogado explanation ko lang rito, sa Facebook pero na yun dito, lang. pero dito hindi ako abogado, nagrepresent ako rito, pero ito yung ibig ko sabihin, ito yung represent ko, ito yung naku, hindi ko na masubaybayan, no? Hindi ko na masubaybayan yung paliwanag niya. I'm almost sure, no? I'm almost sure 98% ng makakarinig sa kanya ay hindi rin mauunawaan yung paliwanag niya. So in short, naubusan ng powers. Mark, hindi. Pag nagpaliwanag ka ng ganyang karami, ganyang kahaba, ganyang kakomplikado, ibig sabihin guilty ka. Ikaw, Mark, believe ka sa kanya for many reasons we all know. Siyempre, blood is thicker than water. Medyo nauubusan na ba ng powers ni Harry? Is this Pete Harry na hindi na talaga? Ang hirap ang hirap ng paliwanag niya eh. Kasi definitely, yung meeting sa PAGCOR, nangyari. Hindi niya ma-deny eh. Yung meeting sa PAGCOR, nangyari talaga. Kasama niya yung taga Whirlwind daw, di ba? Na abogado siya hindi siya abogado nung Pogo, pero abogado siya nung service provider na nagtatrabaho para sa Pogo. Parang gano'n. Si Mark yung interview, Ronald Talo ka ni Ronald. Ano, attorney na po ulit? Yung sa Facebook niya. Yung kay Ted Filon, hindi. So parang yung pinaka-point niya Hindi ako abogado nung Lucky South, pero abogado ako nitong service provider ng Lucky South. Pero they are doing the bidding para sa Lucky South. At saka sabi niya, siya daw ay abogado nung Pogo nung siya ay legal pa. Anong ibig sabihin na legal? Nung siya ay registered. No? Pero kahit kasi nung registered siya, meron ng torture chamber. Meron ng human trafficking. Meron ng money laundering. Ibig sabihin, hindi nangyari yung money laundering, hindi nangyari yung torture chamber nung hindi na siya registered. Kaya nakakatawa yung akalain mo anong nangyari nung hindi pa siya registered? Kung registered naman, ganyan yung mga ginagawa, di ba? I mean, bakit yung si Mr. Supra naiwan yung ID doon? I mean, why would... Hindi, kasi. Ano nangyari? Dapat kasi re-ready na yon. Tapos, yung search warrant, hindi pinayagan ng judge sa Bulacan. Kaya nagkaroon ng window na 3 araw na naitakas yung mga papeles. Ay, ang problema, nung tinatakas yung mga papeles, may ilang naiwan. Yun yung appointment papers ni Mr. Supranational. May naiwan na joint account. May naiwan na mga papeles na nasa organizational chart si Harry Roque. Nasa organizational chart siya ng Pogo Hub, no? So, medyo hindi effective yung paglinis
ng mga papeles, no? At pero gusto ko pa rin malaman sino yung judge na lintik na yan na hindi pinigilan yung search warrant. Pero mo. Kaya nagkaroon ng 3 araw para linisin yung Pogo Hub. Yun yung nangyari. Pero palpak pa rin. Palpak pa rin linis, di ba? Oo. Ikaw, Mark, ano ba ang latest kay Alice Go pala? Nakalimutan ng tao, di ba? Akala natin tatakbong Senado na si Alice Go. Hindi, kakalabas lang Nag-worry na tayo nun. Kakalabas lang ng warrant ng Senado. Things are not doing well for Alice Go. Kalalabas lang nung warrant ng Senado. Sinubukan nilang iano kanina, iserve kanina, ayaw papasukin yata dun sa isang bahay or isang office. Tapos pinapa-freeze yung kanyang account ng AMLAC. 28 billion. 28 billion. Grabe yung transaction, no? 28 billion na transaction. Wow! Grabe, no? Yun, Big R? Ganun ba yun nasa bangko mo, Big R? 28 billion? Bakit ganon? Parang hindi fair. Mas ma-forma naman. Hindi pa nila napapansin yun before? Kasi yung AMLAC, ngayon kung merong pumasok sa account mo na kalahating milyon, so questioning ka ng AMLAC eh. Flag ka niya. Flag ka eh, kalahating milyon eh. $100,000 pa lang, ang dami ng eklat na mangyari. Yun nga eh. No. Tapos so, ito, wala. Ngayon lang. So yun ang... Ibig sabihin, daming daming... Baka may baka may kasabwat doon. Dami nag-party na. Kaya nga, party. Pero parang 28 billion pinadaan nila sa banking system na gano'n. Di ba usually pag mga ganyan, puro mga bandehado ng mga pera, mga cash, puro mga vault ang mga anuhan dyan eh. Pero pinadaan nila sa banking system na. Para mga wedding lords. Sabi, parang puro mga nasa balde yung mga pera. Yung mga pera kinikilo, mga ganon. Pero kaya Mark, isa tayo sa money laundering centers capitals of the world. Yeah. Ang daling pumasok